Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Cancer. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Cancer. At ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition ng Cancer. Okay, so last 2 weeks tayo ng, 3 cards. Last 2 weeks tayo ng February 2025. Okay, so naka-reverse siya. So, para sa mga Cancer to, sinasabi ng bara sa'yo na siguro masyadong negative yung emotion mo sa ngayon. Siguro for the past few weeks or few months or few days, masyadong negative, masyado kang malungkot, wala sa focus, nag-aalala, hindi makatulog sa gabi, sobrang negative. So, sinasabi sa'yo dito na kailangan mong i-prioritize, mas lalo mong bigyan ng focus yung kaligayahan, yung positivity, yung positive emotion. Okay? Dito sinasabi, it's number 14, it's 5. Nakikita ko sa'yo dito, number 5 to. Natatakot ka. It's about fear. Natatakot ka para sa foundation mo. Natatakot ka para sa mga anak mo, kung wala ka pang anak, sa parents mo, sa family mo, sa loved ones mo. Natatakot ka kung saan patungo etong foundation mo. Anong mangyayari sa anak mo, sa apo mo, sa pamangkin, or sa asawa, or anong mangyayari mismo sa sarili mo. So, but nandito yung assurance. Sinasabi ng assurance card na yan na huwag kang masyadong mag-alala. You are guided. You are protected. You are being helped ng ating universe. And clear endeavor, 39, 9, 10, 11, 12 is 3. So, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mong magkaroon ng clarity, 'di ba? Kasi marami kang plano sa buhay, marami kang gustong gawin, 'di ba? Marami kang gustong subukan, marami kang iba-iba yung focus mo 'di ba? Wala kang specific na priority. Yung parang halimbawa, kung isa kang OFW, wala kang specific na place or pwedeng country na talagang gusto mo doon talaga mag-flourish or mag-progress. Parang ganun. So, parang iniisip mo kung saan yung available, doon ako. Which is mali yun. Kasi dapat meron tayong goal, meron tayong direksyon. Kasi pag wala tayong direksyon, kahit magtrabaho, gaya ng ganito yun eh. Okay. Gusto mong mag-improve yung buhay mo, pero hindi mo alam kung ano yung gusto mo. 'Di ba? Okay, kumikita ka ng pera, tapos yung perang kinikita mo, wala kang nasisave, kasi wala ka namang direksyon eh, wala ka namang iniisip, basta iniisip mo, so, ngayon mismo. Okay lang na maging, 'di ba, mag-isip tayo ng present situation natin, but make sure na kailangan din natin magtabi na kahit konti para sa future natin, 'di ba? Hindi yung, basta, ikaw na yung nakakaalam nun. Okay? Okay. Cancer. Oh, wow. Bakit ganon? Okay. Wow. Cancer, comment down below if you resonated. Kaloka. First card mo dito is reverse na 2 of Cups. For the last 2 weeks of February is love month, but nakikita ko sa'yo dito na posibleng hindi maganda yung relationship mo with your loved ones, with your intimate relationship, asawa, boyfriend, girlfriend, kalibin partner. Nakikita ko sa'yo dito na pwedeng ikaw yan. Nasa loob ka ng isang relationship na parang suffocated ka. Hindi ka makapagdesisyon. You're being blackmailed, 'di ba? Binablackmail ka ng emotional blackmail yung pinagdadaanan mo sa relationship. You have the power. Okay? You have the power na akala mo wala ka. Meron ka na skills na wala yung ibang tao. Meron kang talino na wala yung ibang tao. But, ang nagiging problema dito, yung mga Cancer kasi, hindi naman lahat, ang asawa nila, or nakakapag-asawa sila ng toxic na tao.
Lalo na kung asawa mo, pareho mo rin na Cancer. 'Di ba? Hindi talaga kayo compatible. At ang The Emperor na to, kasi, aminin nyo yan, yung ibang Cancer, medyo insecure sila. Lalo na sa asawa, sa girlfriend, sa boyfriend, sa pamilya. Mabilis silang magselos, mabilis silang mainggit. Okay? And 7 of Swords, nakikita ko dito, it's either insecure yung karelasyon mo sa success mo, or it's either yung relationship mo, siya yung rason kung bakit hindi mo matupad-tupad yung Emperor na to, hindi mo makuha-kuha yung salary increase, higher position, kasi masyadong siloso yung karelasyon. Pag sinabing may overtime, hindi ka pwedeng mag-overtime kasi, 'di ba? So, 7 of Swords, nakikita ko sir dito na you are with someone na hindi siya compatible sa energy mo. You're with someone na siya yung sagabal. 'Di ba dapat pag couple kayo, proud ka sa asawa mo, boyfriend, girlfriend, 'di ba? Yung parang siya, ibuboost mo siya eh. Like, pag gusto niya ng like salary increase, parang sasabihin, oh, kaya mo 'yan, parang gano'n. But sa part mo mali. Sa part mo hindi mo 'yun nararanasan kasi every time na sasabihin mo, alam mo ganyan ganito. Instead na ma-proud siya sa iyo, insecure siya. Natatakot kasi siya na ma-overpower mo siya. Kasi pag naging sobrang successful ka, natatakot siya na baka iwanan mo siya. Parang ganun. Okay, 5 of Swords and Prince of Cups. Oh, 'di ba? So nakikita ko sa iyo dito, may kailangan ka daw na give up. 'Di ba? Posibleng may kailangan i-give up yung iba sa inyo kasi pwedeng meron dito na bagong relationship na uusbong, magbo-blossom yung relationship, mag-o-offer sa iyo ng relationship. Pwedeng maganda to sa mga single. Or pwedeng maganda to sa, like in a relationship ka pa lang, wala ka pang tali, hindi ka pa committed, sa may mga live-in partner, wala kang anak, parang ganun, mabilis lang magbago ng relationship. So dito sinasabi na may i-give up, may kailangan i-give up, kasi may parating na pwedeng mag-offer sa iyo ng emotional fulfillment talaga na minamanifest mo. Kaloka to. Okay, Cancer. Tingnan mo. 5 of Wands, 10 of Cups. So, nakikita ko sa Cancer na emotionally, intimate talaga. May problema ka eh. Unang-una, problema mo yung relationship mo. Pangalawa, sa pamilya. Kita ko sa dito, pwedeng hindi maganda yung connection mo, yung communication mo with your family. Yung immediate family yan parents, siblings, pamangkin, apo. Dahil sa karelasyon mo. Parang yung karelasyon mo sobrang toxic siya. 'Di ba? Na yun, selosa siya. Na gusto niya yung attention mo sa kanya lang. Nagsiselo siya pag pinagtatanggol mo yung parents mo, yung siblings mo. Nagsiselo siya kung binibigyan mo ng pera yung pamilya mo. Nagsiselo siya pag yung focus mo doon sa pamilya mo. So, alam mo ba, isa red flag yun. 'Di ba? Dapat nung nagliligawan pa lang kayo, dapat inalam mo yun. Kasi ngayon, itong 5 of Wands, siya yung nagdadala ng sorry sa word pero siya yung nagdadala ng gulo sa pamilya mo. 10 of Cups masaya ka bago mo siya nakilala. 10 of Cups marami kang plano para sa'yo, para sa magulang mo, sa pamilya mo, but Queen of Wands, nakikita ko sa ngayon, ang kinakailangan mo or sinisigaw ng puso mo. Siguro hindi mo yan aaminin ngayon kasi sino ba naman ang aamin? Baka mabash pa nga tayo dito sa message na to. Baka sabihin, hindi ako yan. So, kung hindi yan ikaw, hindi yan para sa'yo. Para yan sa iba. So, kasi dito parang may sinisigaw siya. Saka ilaliman ng kanyang puso. Sinisigaw niya yung King of Swords Alam mo ba yung King of Swords? Sinasabi niyan, gusto ko nang makaalis. Gusto ko nang lumayo. Gusto ko nang makaalis dito. Queen of Swords, gusto niya nang umalis. Gusto niya ng freedom. Gusto niya ng kalayaan. Gusto niya ng perfect family. Gusto niya ng masayang pamilya. Gusto niya ng pamilya na tahimik. Gusto niya ng pamilya na walang gulo. Gusto niya ng pamilya na yung simple, pero appreciated siya. Gusto niya ng pamilya na maiintindihan siya kung ano yung pinanggagalingan niya or kung saan siya nanggagaling.
Okay? So, comment down below if you're resonated. If you're not resonated, kapain mo yung puso mo. Baka in denial ka pa lang. Or baka may karelasyon ka. Baka yung karelasyon mo yung nakakaramdam ng ganito. Okay? Thank you guys. Bye!